Good morning to each and every one of you. Today is August 24, 2025. Our topic for today, Paul's doxology. We will now end our 20-month Romans series. We will go to Romans chapter 16, the last 3 verses of the book, verses 25, 26 to 27. But before that, again, our ministry, we called it Faithful Word Ministry, holding fast the faithful word as he had been taught, that he may be able by sound doctrine, both to exhort and to convince gainsayers. A letter of Apostle Paul to Titus chapter 1 verse 9. And of course, tayo ay naniniwala doon sa tatlong bahagi ng banal na kasulatan, ang programa ng Diyos, time past but now, ages to come, kung saan ito ay makikita sa Ephesians 2:11, Ephesians 2:13, at Ephesians 2:7. Sa time past ay nandito yung Genesis to Malachi, Matthew, Mark, Luke, John. Ito po ay pinangunahan ng Apostol Pedro para sa kingdom na isinusulong nila sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan na nasa scroll. At ito lamang ay para sa bansang Israel. Sa Book of Acts ay makikita natin na nahati sa dalawa yung aklat, isang pang-Israel at isang pang-Body of Christ, sapagkat nagkaroon ng transition dito. And then sa But Now, Romans to Philemon. Ito naman po ay pinangunahan ng apostol ng mga Hentil. Walang iba kundi ang Apostol Pablo, na ang kanyang isinusulong naman ay yung mystery, yung grace. At ito ay makakamit sa pamamagitan ng faith, sa pananampalataya lamang. Ito po ay programa ng Diyos para sa mga Hentil. Ito po ay matatapos sa tinatawag na caught up, at tayo po ay papasok sa ages to come. Ito naman po ay makikita sa Hebrews to Revelation. Ito po ay pangungunahan naman ng Panginoon Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik bilang hari. At tutuparin niya na po yung pangako ng kingdom, at ito po ay sa pamamagitan ng kautusan uli. Subalit, ito po ay nasa puso na nila. Wala na po doon sa kasulatan, at ito po muli ay para sa Israel lamang. Again, we are marking those people who are the followers of the cross and who are the enemy of the cross. Bakit ine-emphasize ng Apostol Pablo ang mga bagay na ito? Sapagkat nalalaman niya na darating ang panahon na maraming deceivers, mandaraya, at magbabaluktot ng mga doktrina, kung kaya't naisulat niya itong talatang ito. Ang sabi sa Philippians 3:17-18, Brethren, be followers together of me, and mark them which walk, so as ye have us for an ensample. For many walk of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. Sabi ng Apostol Pablo rito, ang mga sumusunod sa krus ay sumusunod sa akin. Gaya ng sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, Be followers of me, even as I also am follower of Christ. In other words, napaka-imposible po na tawagin na follower of the cross ang isang tao kung hindi siya susunod sa Apostol Pablo. He will not be a follower of Christ if he cannot follow Apostle Paul. Sapagkat kung sasabihin nila na kami po ay tagasunod ng krus ng Panginoon sa Kristo, subalit hindi sila sumusunod sa Panginoon sa Apostol Pablo, nagsisinungaling po sila. Or nagpapatawa lamang po sila. Or ignorant po sila sa tunay na sinasabi ng banal na kasulatan. So the follower of the cross are Paul's followers. Ito po yung mga naniniwala, naninindigan na ang apostol ng mga Hentil ay ang Apostol Pablo. Na ang kanilang apostol ay ang Apostol Pablo. Basahin po natin sa Romans 11:13 ang sabi, For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. Sa 2 Timothy 1:11, ang sabi muli, Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. Sa Acts 9:50 naman, ang sabi, But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Sa Acts 13:47 naman, ang sabi muli ng Apostol Pablo, For so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth. Sa Acts 20-21 naman, muli ang sabi ng Apostol Pablo, And he said unto me, Depart, for I will send thee far hence unto the Gentiles.
At sa Galatians 2:9, ang sabi naman muli ng Apostol Pablo, and when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship, that we should go unto heathen or the Gentiles, and they unto the circumcision. So makikita po natin, napakarami mga talata sa banal na kasulatan na pinapatunayan niya na ang apostol ng mga hentil ay ang apostol Pablo. Kaya tayo bilang tagasunod ng banal na kasulatan ay ina-acknowledge natin, kinikilala natin ang ating apostol, walang iba kundi ang apostol Pablo. What else? Followers of the cross are false followers. Grace through faith only. Sabi sa Romans 11:6, and if by grace, then is it no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. So kapag sinabi mo na may ginawa ka, ang nakamit mo ay hindi grace. Pero kung wala kang ginawa at may nakamit ka, ang sabi ng Apostol Pablo, yan ang grace. Tayo po ay walang ginawa, wala tayong kinilos, subalit nakamit natin yung biyaya o yung grace sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Of course, Ephesians 2:8-9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Alam na po natin mga bagay na ito. 1 Corinthians 15:1-4, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Verse 3, for I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to Scripture. And then, ikatlo, grace results good works or godliness. And sabi sa Romans 6:18, being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. Nang tayo po ay naniwala, sumampalataya sa death, burial, and resurrection ng Panginoon Jesucristo, nang tayo po ay nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan, tayo po ngayon ay servants of righteousness. Titus 2:10-11, for the grace of God that brings salvation that appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Ang biyaya daw ng kaligtasan ay nagbibigay ng kaligtasan sa atin, subalit ang resulta daw nito ay nagtuturo sa atin pag-iwas natin sa mga pagsalansang o sa mga makasalanang gawain. And I hope and we hope tayo po at the very best of our ability ay umiiwas po tayo dito sa mga bagay na hindi iginatutuwa ng Diyos. Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Jesus Christ unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Matapos nating makamit ang kaligtasan, ay marirealize natin tayo pala ay nilalang para sa mabubuting gawa. Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. So, ayan po yung mga followers of the cross. And last but not the least, we have the eternal security amid sin. Tayo po ay may eternal na seguridad sa kabila ng ating mga pagkakasala. Sabi sa Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. At ang sabi sa Romans 5:21, that a sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Lahat po yan ay nasa aklat ng Romans. Ito po yung tinatawag na followers of Paul. Ito po yung mga marka ng mga sumusunod sa krus ng Panginoong Jesucristo, at sila po ay yung tinatawag na followers of the cross. Now,
Let's go to the enemy of the cross para nakikita po natin yung pagkakaiba. Of course, yung enemy of the cross naman ay yung kabaligtaran, no? Followers of the cross. Ano ito mga bagay na ito? No? Ang kanilang doktrina daw ay tinatawag nilang statement of faith. Ang statement of faith po ay kailanman hindi mo makikita o mababasa sa banal na kasulatan. Wala pong taong gumawa nito, statement of faith na ito, at wala pong taong nagturo na ito sa Biblia. In other words, ito po ay man-made na doctrine. Itong statement of faith na tinatawag ng mga denominasyon. There is no such thing as statement of faith in the Bible because faith is not a statement. It is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ito po ay sinasabi sa Hebrews 11:10. Ang pananampalataya po ay hindi statement. Ito po isang bagay na inaasahan mo na darating sa susunod na panahon. Ang sabi po nila sa statement of faith nila, sa isang statement of faith nila, sa isang article na sinasabi nila, na binabasa nila sa kanilang pulpito, na binabasa mismo ng pastor nila. Ganito po yung nakasulat. Tayo'y nananampalataya na ang lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya ipinanganak na muli ng banal na Espiritu at sila ay mga anak ng Diyos. Born again daw yun. Or yun daw yung tinatawag na regeneration. Kung hindi po natin nalalaman ng malalim ang banal na kasulatan, maaari po tayong maniwala sa mga bagay na ito. Subalit dahil tayo po ay may malalim na pagkakatuto sa banal na kasulatan, may tatanong po natin. Sila raw ay nananampalataya. At matatanong natin, ano ba yung pinapanampalatayanan nila? Meron daw silang pinapanampalatayanan dito sa kanilang statement of faith. Ano ba yung pinapanampalatayanan nyo sa statement of faith na sinasabi nyo? Na ang lahat daw ng tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Meron daw silang pinananampalatayanan. Ang pinananampalatayanan daw nila ay yung mga tumanggap sa Panginoong Jesucristo. You imagine that. Nananampalataya ka dun sa mga tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Now the question is, ano yung tinanggap nyo sa Panginoong Jesucristo? Walang naka-specify sa kanilang statement of faith. Basta ang nakalagay lang, nananampalataya daw sila. Doon sa lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Wala namang sinasabi kung sino yung tumanggap o kung ano yung tinanggap. And then, ang sabi, sa pamamagitan ng pananampalataya. So, pinananampalatayanan nila yung mga tumanggap sa Panginoong Jesucristo na hindi nila alam kung ano yung tinanggap sa Panginoong Jesucristo. Pero, sa pamamagitan din daw ng pananampalataya. Pinapanampalatayanan mo yung wala naman sa pamamagitan lang din ng pananampalataya. Ngayon, ang sabi nila, ito raw mga tumanggap sa Panginoong Jesucristo na hindi nila alam kung ano yung tinanggap nila, pero sa pamamagitan ng pananampalataya, ang tawag daw sa kanila, born again daw. So, paano ka naging born again? Tinanggap mo Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya na hindi mo alam kung ano yung tinanggap mo, tapos kayo may magkakaroon ka ng sarili mong label, title, oh, born again ako ah. Alam niyo po, wala po yung ganyang mga katuruan sa banal na kasulatan. At mamaya po ay mas malalim nating tatalakayin yung mga bagay na ito. Ang nakakalungkot lamang po ay nauuna yung doktrina nila kesa sa doktrina ng Biblia. Dapat po, mauuna yung doktrina ng Biblia bago ka magdoktrina. Okay, so may we request everyone to please rise in the presence of our Lord for our opening prayer. Maraming pong salamat sa umagang ito, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Magkakasama muli kami ng aking mga kapatid na magbabanding, magkakasiyahan, mag-awitan, magkakainan, at mag-aaral ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa, narito maging ang nasa Facebook Live, maging ang mga hindi namin kapiling, kung nasaan po sila, iingatan niyo sila. Pagpalain niyo po ang bawat bahagi ng aming munting gawain mula simula hanggang sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. At ito po ay ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tawagin natin ang ating tagapagpawit, Kuya Ron, Kuya Josh, Kuya Nix.
everyone to please remain standing in reverence for the reading of the precious Word of God. Our scripture reading will be found in the book of Romans, chapter 16, verses 25 to 27. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began, but now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. To God only wise be glory through Jesus Christ forever. Amen. For further understanding, let us read our scripture in our own language. At ngayon, sa Kanya na makapagpapalakas sa inyo ayon sa aking ebanghelyo at ng pagpapahayag ni Hesukristo ayon sa inihayag
na hiwaga na naitago bago pa lalangin ang sanlibutan, subalit naihayag na ngayon sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta ayon sa utos ng walang hanggang Diyos, upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sa nag-iisang Diyos na ganap ang karunungan, sa Kanya iukol ang karangalan mula noon hanggang ngayon at magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. May our gracious God bless the reading of His precious word. Everyone may now be seated. Maraming salamat, Ate Nes, sa ating mga tagapagpaawit. This is the last episode of our 20-month series, Roman series. We started in January 21, Commission sub-series, then Condemnation, Justification, Sanctification, Glorification, Dispensation, and now August 24, our last series, our last topic for the series, Application, Paul's Doxology. So it was a very deep knowledge and understanding in studying the book of Romans. One book, 16 chapters, 433 verses, 9,422 words, 20 months, and 83 episodes. So, ganyan po natin tinalakay yung aklat ng Romans. Every verse, every word, wala pong nakaligtas sa atin. Minsan, isang word, ang tagal pa natin pinag-uusapan. Ano po? Subalit, napaka-amazing ng serye na ito. Sapagkat, sa loob po ng kulang-kulang 2 taon, ay wala pong kumontra sa ating serye na ito. Wala man lang pong nag-comment na, ay ganito po, ganun po. No contentions at all. No contradictions, no allegation, no disputation. So lahat po tayo ay natuto at lumalim ang ating mga kaalaman, particular dito sa Romans, sapagkat ito po yung tinatawag nilang pillars and ground na dapat malaman ng isang tao kung siya ay seryoso nag-aaral ng banal na kasulatan. Sapagkat kung hindi niya alam itong commission, condemnation, justification, sanctification, glorification, dispensation, application, mahirap niya pong maunawaan ang banal na kasulatan. Particularly na po yung tinatawag nating faith o yung tinatawag nating salvation. Sapagkat hindi niya po malalaman kung paano ba na-earn to. At kung na-earn ko na, paano ko ipapamuhay ito? Paano ko nagkakasala ako? Sapagkat marami po ngayon sa mga denominasyon, ligtas ka ngayon, bukas hindi na. Hindi nila alam kung saan nakalagay yung kaligtasan nila, yung salvation nila, yung grace nila. Akala nila sila yung may hawak noon na maiwawala nila, na maaagaw sa kanila, na kapag napunta sila sa kasalanan ay hindi na sila maliligtas. Marami pong ganong mga doktrina sa panahon ngayon, lalong-lalo na itong mga denominasyon. Subalit, nung tinalakay po natin itong Romans, ay nasaksihan natin, natagpuan natin. It's a different thing compared dun sa tinuturo ng denominasyon. Again, this is the pillars and ground. Ito po yung poste, yung pundasyon kapag nagtatayo kayo ng bahay. Yung pundasyon na pagpapatungan ng mismong bahay. Dapat matibay po siya. Dapat solido po siya. Pillars and ground. Sabi sa 1 Timothy 3:15, "But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth." Ito po yung pillar and ground of truth na tinalakay natin. Roman series, ito po yung foundation built by wise master builder.
po dito nagpagawa ng bahay? At masasabi niyo po ba, yung gumawa ng bahay ko, wise master builder yon. Baka po walang makapagsabi, ano? Baka po mas marami pa yung sablay kaysa dun sa tamang ginawa. Pero ito po ay sinasabi dito, meron pong isang gumawa ng pundasyon na ang tawag niya sa kanyang sarili ay wise master builder. Sabi po sa 1 Corinthians 3:10, according to the grace of God, which is given unto me. Kaya naman pala tinawag niya yung sarili niya na wise master builder, sapagkat nakasandig po sa grace ng Diyos. According to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation, Book of Romans, and another buildeth thereon, but let every man take heed how he buildeth thereupon. So ito po yung ating pillars and ground. Itong aklat ng Roma. Commission. Nakita po natin dito kung paano kinomisyon ng Diyos ang Apostol Pablo. Condemnation, kung paano po kinondena ng Apostol Pablo yung mga tao. Justification, kung paano sila pinawalang sala. Sanctification, kung paano sila pinabanal. Glorification, kung paano natin makakamit yung ating buhay na walang hanggan. Dispensation, nakita po natin dito kung paano nag-dispense ang Diyos ng law sa Israel. At application, tumong buhay natin habang tayo po ay tumatahak sa mundong magulo. Romans 16:25, Paul's doxology. Ang sabi sa topic natin for today ay mayroon daw gospel na tinago bago pa lalangin ang sanlibutan. At yung gospel na yun ay na-reveal sa Apostol Pablo noong after death to 0001 pa lang. Ni-reveal na ito sa Apostol Pablo ng Panginoon Kristo. Kasi dati busy. And then namatay, nabuhay na muli, AD na uli. Pero itong gospel na na-reveal ay nakatago pa rin. 2025 years ago na. Sa atin lang na-reveal. Pero sa ibang mga churches, sa ibang mga denominasyon, nakatago pa rin sila. Hindi pa rin nila nakikita itong tinatawag na mystery na na-reveal na. Pag umattend ka sa ibang church, hindi nila alam kung sino si Apostol Pablo, kung ano yung revelation of the mystery na hawak niya, kung ano yung gospel na meron siya, may gospel na hindi alam ng mga denominasyon, 99%. Verse 25, now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. So yung false gospel daw, ay yung tinatawag daw na the preaching of Jesus Christ. Ako po yung nag-isip, meron bang preaching of Jesus Christ? Meron bang itinuturo ang Panginoon sa Kristo doon sa false gospel? At sa matagal na panahon po, ay nalalaman ko naman po siya. Subalit, hindi ko naman po siya binabahagi sapagkat dito nga po tayo sa aklat ng Roma. Ayoko na, hindi naman po maayos kung magpapasok tayo ng subserye. Ano po? Subalit ang tanong, did Jesus preach His gospel, which is the gospel of grace? The answer is yes. According to Paul, si Pablo po ang nagsasabi na ang Panginoon sa Kristo raw po ay nagtuturo ng ebanghelyo ng biyaya. Doon sa Matthew, Mark, Luke, John. Kala ko ba, Romans 5:5 lang tayo. Yes, Jesus Christ did preach the gospel of grace, but in a mysterious ways. Hindi niya naman ni-reveal kasi at that time, mystery pa lang siya. No? Let's go to Matthew, chapter 20, verse 1. Marami pong mga itinuturo, kinukwento ang Panginoon sa Kristo rito patungkol sa gospel of grace. Pero hindi niya naman niya direktang sinasabi sapagkat ito po ay mystery at inilahad niya lamang sa Apostol Pablo. Matthew 20, verse 1. Ang kaharian ng langit ay may tutulad sa isang taong lumabas ng magang-maga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Ito po ay bihira ng talakayin ng mga denominasyon. Di nila alam kasi kung paano i-interpret itong mga ganitong klaseng kwento, pagtuturo ng Panginoon sa Kristo.
na magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon. Ang minimum wage po pala nung araw, isang pilak. Kung maghapon ka magtatrabaho, ang sweldo pala ng isang tao isang pilak. Sa ngayon, it seems 600 pesos per day. 600 if I'm not mistaken, or 500 something, depende po sa lugar, ano po. Pero noong araw po ay isang pilak sa maghapon ang sweldo ng isang tao. So kung si Judas ay panagkanulo niya ang Panginoong Jesucristo dahil lamang sa 30 pilak, isang buong sweldo lang pala yung presyo ng Panginoong Jesucristo kay Judas, ano po. Kasi 30 pieces of gold lang, binayaran siya, pinag-anulo niya na Panginoon Jesucristo. In other words, isang buong sweldo lang pala yung halaga ng Panginoon Jesucristo nung pinag-anulo ng apostol, si Judas Iscariot. Back to our topic, Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinampuntan niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli na mag-aalas 9 ng umaga. At nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan. At bibigyan ko kayo ng karampatang upa, isang pilak, minimum wage. At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-aalas 12 ng tanghali at nang mag-aalas 3 ng hapon, at ganun din ang ginawa niya. Na mag-aalas 5 na ng hapon, siya'y lumabas muli. At nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Mag-aalas 5 na ng hapon to. So 4:58 na to. Sinabi niya sa kanila, bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho. Sagot nila. Kaya't sinabi niya, kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan. Nung gumagabi na, 6 o'clock, 5:30, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na yung mga manggagawa at bayaran mo sila. Magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula na mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaping pilak. So, may nagtrabaho. Mag-aalas 5 na ng hapon, pareho na yung sweldo niya dun sa ano. So, eto mga mag-aalas 5 na ng hapon, wala na siguro ginawa talaga to. Siguro pagdating pa lang nila, ano gagawin? Tapos na, wala na kang gagawin. Ginawa na nung mga kanina pang nasa alas 8 nando doon. Nang lumapit ng mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tig-iisang salaping pilak. Na magkagayoy, nagreklamo yung mga maaga sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, isang oras lang nagtrabaho yung mga to, parang hindi pa nga nagtrabaho. Huling dumating, samantalang maghapon kami nagtatrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-parehin ninyo ang aming upa? Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak nung umaga pa lang? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Tama nga naman. Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Siya nga naman yung boss. Paano pa kayo sa akin, sabi na may-ari. Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba? At sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mahuuna. At ang nauuna ay mahuhuli. Ito po ay isang kwento na kung hindi ka RD, kung hindi ka rightly divider, hindi mo siya makukuha at all. Hindi mo siya, what do you call this? Mauunawaan at all. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo na the preaching of Jesus Christ. Itong gospel of grace. Yung grace
Number one, sabi ng Apostol Pablo, preaching of Jesus Christ. May tinuturo ang Panginoon Jesucristo dito. Ang Panginoon Jesucristo dito. Makikita natin dito na sa time pass, meron pong mga pinili ang Diyos na Israelita. At from the start, hirap na hirap siya sa buhay nila para sa pagsunod sa Diyos. Nasa lo sila. Sa dami nun. Ang 4,000 years, 5,000 years maybe na sunod lang sila sinusunod sa kautusan. Hirap na hirap sila. Tapos bandang huli, nagkaroon sila ng grace. Tapos tayo dito, wala naman tayong ginawa. Pagdating dito, wala naman tayong ginawa. Pareho lang tayo may biyaya. Kung paano sila nagkaroon ng biyaya, may biyaya ka rin. Natural, magre-reklamo to. Okay nagkanda hirap kami dun sa kautosan na yun. Tapos itong Ruel Brusas na to, sinabi lang, I have a faith in that burial and resurrection. Pareho kami may biyaya ngayon. Ba't naman ganon? Siyempre magre-reklamo nga naman yung mga Hudyo o yung mga Israelita. Sapagat sila talaga naman pong hirap na hirap siya sa buhay nila for thousands of years. Tapos ikaw one click lang, pareho lang kayo may biyaya bandang huli. Ito po yung sinasabi natin na kung hindi ka rightly divider, hindi mo maunawaan yung ibang tinatalakay ng Panginoon Jesucristo. Or, pilit mo siyang unawain, pero wala. I-interpret mo lang siya ng ayon sa interpretasyon mo. Bahala na kung ano kalalabasan nito. Pero kung rightly divider ka, may preaching palang Panginoon Jesucristo. Doon sa Matthew, Mark, Luke dyan, sabi ng Apostol Pablo. Tingnan ko nga. Pag binasa mo, makikita mo, marami siya, no? At baka, maybe, sa September, no, talakayin natin itong mga preaching of Jesus Christ, no, patungkol sa Gospel of Grace. So, magagalit sa akin yung mga detractors ko. Etong brother mo na to, Romans 5,000 ka lang, Romans 5,000, meron naman pala sa Matthew, Mark, Luke dyan, no? Sinungaling kayo, hindi pa ako nagsisinungaling. Hindi nyo lang po alam interpretin yung Bible. Kami po, hindi po kami nag-interpret ng Matthew, Mark, Luke dyan. No? Hindi po kami laging nasa Matthew, Mark, Luke and dyan. Pero alam po namin siya i-interpret. Kung ano doon yung law, kung ano doon yung grace. Alam natin. Sila hindi nila alam. Pero lagi nila sinasabi, basta kami, Matthew, Mark, Luke and dyan lang kami. Basta kami, dito lang kami sa Jesus Christ Ministry. O sige, dyan kayo. O ngayon, pag mga ganitong usapin, di naman nila alam i-interpret. Tayo kasi, RD, alam natin. So, we follow Romans to Philemon, but we understand Jesus' earthly ministry way better than those. Sa mga nakapokus sa Matthew, Mark, Luke, and John. So maybe, starting September 25, we will study the mystery that was hidden by God, but mysteriously teach by Jesus Christ in Matthew, Mark, Luke, John. Marami naman talakayin natin ng konti. Nakakamiss din kasi dito sa Matthew, Mark, Luke, John, mga kwento ng Panginoon Jesucristo. So again, magagalit sa akin yung mga persecutor ko. Matthew, Mark, Luke, John uli si Brother Mel. Kala ko ba Romans to Philemon? Hindi naman po ibig sabihin na nandun kami. Titingnan lang po namin yung mga mystery sa Matthew, Mark, Luke, and John. No? Ang masasabi lang natin sa mga magsasabi sa atin yan, inuunahan ko na. Ignorant kasi yung mga yan. Hindi kasi naging rightly divided, kaya hindi nila nalalaman. Yung ibang mga tinatalakay ng Panginoon Jesucristo. So Romans 16:25, Paul's gospel preaching of Jesus Christ. Did Jesus Christ preach His gospel, which is the gospel of grace? Yes, according to Paul. Nag-preach ang Panginoon Jesucristo. Jesus Christ did preach the gospel of grace in a mysterious way. Pero, meron ding pinreach ang Panginoon Jesucristo personally kay Apostol Pablo, gaya ng sinasabi niya sa Galatians 1:11-12. But I certify you, brethren, that the gospel of grace, my gospel, revelation of the mystery, gospel, which was preached of me, is not after man. Meron daw gospel lang, Apostol Pablo, na hindi raw galing sa tao. Sino yung taong sinasabi ng Apostol Pablo? Yung mga propeta, yung mga naunang apostol sa kanya.
Kasi yung mga propeta na yan, yung mga apostol na yan, mga nauna sa kanya, particularly 12 apostol, may mga gospel sila. Pero ang sinasabi ng apostol Pablo dito, meron din akong gospel, pero hindi galing sa kanila. Hindi galing sa kanilang gospel. May pinanggalingan tong gospel ko. In other words, separated yung gospel na tinutukoy ng apostol Pablo rito. For I neither receive it of man, di ko tinanggap mula sa kanila. Propeta, sa 12 apostol, kay Juan Bautista, kasi si Juan Bautista, hindi naman siya kasama sa 12 apostol. Hindi galing to kay Juan Bautista. Hindi galing kay Pedro, kay Juan, sa 12. Hindi to galing sa kanila. Neither was I taught it. Walang nagturo sa akin ito, kahit sino. Hindi ito galing sa Old Testament. Hindi ito galing sa school, kasi meron silang School of Law at that time. Hindi School of Law na sa Ateneo, yung sa pag-abugas. School of Law ng law ng Israel. So saan galing yung gospel mo, Pablo? But by the revelation of Jesus Christ. Ito ay nireveal sa akin. Ito ay ipinahayag sa akin ng Panginoong Yesu Cristo. So revelation of the mystery, ang sabi ng Apostol Pablo, hid by God ever since the world began. So ano yung revelation of the mystery? Ito ay tinago ng Diyos bago palalangin ang sanlibutan. At ito ay naglalaman ng mga katuruan ng Panginoong Jesucristo. Ano yung katuruan ng Panginoong Jesucristo? Yung katuruan personally na inihayag niya sa akin at yung ibang katuruan na mysteriously na tinuturo niya sa Matthew, Mark, Luke, and John. Now to him that is of power to establish according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Revelation of the mystery siya, itinago ng Diyos bago palalangin ang mundo. Ito daw ay preaching of Jesus Christ. At ang sabi, it has power to establish us through Him. Meron siyang kapangyarihan na ma-establish tayo. Establish according to my gospel. Ano itong establish na to? To implant. Yung itayo niya, yung isang bagay na makakamit natin. To strengthen, to secure. Ano ito? Yung kaligtasan. Yung grace na meron tayo. I-implant niya sa atin, strengthen, and to secure. In other words, to establish. Yan po yung sinasabi ng Apostol Pablo. Let's go to verse 26. But now is manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. It has the power to establish us through Him, and is now manifested. Na-reveal na siya. In other words, kapag na-manifest na itong mystery na ito, at hindi mo alam yung revelation of the mystery na ito, walang establish na magaganap sa'yo. Walang establish. Walang mai-establish sa'yo. Kaya ang dami dito ang sasabihin nila, nag-backslide ako, brother. Backslide? Kailangan ko ng revival conference. Kasi nag-backslide ako. Kailangan ko ng mga tao na i-encourage uli sa akin para mabalik yung init ko sa Diyos. No? May mga init-init pang nalalaman to. No? Ano bang init? No, may mga ganun pang drama to. Bakit sila ganun? Bakit ligtas ako ngayon, bukas hindi? Bakit okay ako ngayon, bukas backslide? Bakit backslide ako ngayon, bukas revival? Hindi sila establish. Kakaalam nila sa kanilang buhay espiritual. But now is made manifest, and by the scripture of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. So, it has the power to establish us through Him, is now manifested through prophet scripture, to be known by all nations. Malalaman niya ng lahat. Ang problema, nalaman nila, pero hindi nila naunawaan. For the obedience of faith. Susunod tayo doon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Pag sinabi ng banal na kasulatan ng apostol natin ay si Pablo, apostol natin si Apostol Pablo.
pag-apostol natin sa Apostol Pablo, kung ano yung doktrina ng Apostol Pablo, doktrina natin. Doktrina ng Apostol Pablo. Our last verse, as we close our series, to God only wise. Sa isang nag-iisang matalinong Diyos. In other words, wala naman talaga palang matalino. Isa lang pala talaga ang matalino ayon sa banal na kasulatan. Walang iba kung hindi ang Diyos. Brother Mal, di ba may mga matatalino tayo? Sila Einstein, sila yung mga philosophers. Yes, matatalinan sila. At least sa segment natin bilang tao. Meron pong isang PBA player. Sino ba dito nanonood ng PBA player, no? Si Junmar Fajardo. Si Junmar Fajardo ay nanalo siya ng 8 most valuable player. Alam niyo po, nung bata ako, sabi ko sa sarili ko, nanalo si Bogs Adornado ng 3 beses na most valuable player. Ito na siguro pinakamagaling na player sa PBA. After some years, si Ramon Fernandez ay nanalo ng 4 na MVP. Sabi ko, ito na talaga siguro pinakamagaling si Ramon Fernandez. After some time, nanalo si Alvin Patrimonio ng 4 na MVP rin. Ito na siguro pinakamagaling na player, no? Booking ako, no? Booking ako na 1976 pa lang, nanonood ako ng PBA, no? Anyway. At pagdating ni Junmar Fajardo, nanalo siya ng 8 MVP. So sabi ko, ito na pala siguro pinakamagaling na PBA player. Pero pagdating niya sa FIBA, wala siyang punto. Natalo yung buong Pilipinas. Pagdating sa FIBA, Asia, so wala tayong nakamit. So galit na galit yung mga PBA pundits. Sabi lang, galing-galing doon Junmar Fajardo na to sa PBA. Pagdating sa FIBA, wala, no? In other words, yung segment ng PBA, okay si Junmar. Pero pag nasa international na usapan, wala na. No? May mga matatalinong tao ngayon, oo, sa segment natin bilang tao. Pero kapag sinama mo na yung Diyos dyan, wala na yung mga yan. Kaya sinasabi ng Apostol Pablo rito, nag-iisa lang yung matalino. This time, wala nang segment dito ang sinasabi ng Apostol Pablo. To God, only wise. Ito yung sinasabi nila na pinakamatalinong nabuhay sa buong mundo. Si Haring Solomon ang sabi sa Ecclesiastes chapter 1 verse 1, sinulat niya, ito ang mga katuruan ng mga ngaral, ang anak ni David na hari ng Israel, napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Nagpapagod ka lang ng gusto sa pagtatrabaho sa mundong ito. Ngunit para saan ba ang mga pagpapagod na ito? Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang mundo. Pinakamatalinong tao ang nagsulat nito, pero ang sabi niya, everything is vanity. Everything is nothing. Walang kabuluhan lahat. Hindi ko po sinasabing wag na tayong magpakadalubhasa, wag na tayong magpakatalino, mag-aral, o umunlad sa ating mga kaisipan. Subalit ang sinasabi dito ng Haring Solomon, after all of that, masasabi mo sa sarili mo, everything is nothing. Magpapalit lang uli ng henerasyon, magpapalit. Makakalimutan na din yung kwadro nyo sa bahay nyo. Yang nakalagay na yan na board, passer, civil engineering, dyan. Okay yan, walang problema yan. Pero pagkaraan ng 100 taon, wala na lahat yan. Wala na lahat yung mga accolades. Pero hindi ko po sinasabing, hindi na ako mag-aaral. Hindi po, at least para sa lifetime natin na mamuhay tayo ng maayos. Na? So Isaiah 55:8, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Nasa huling yugto na po tayo ng ating sanlibutan. Ang huling teknolohiya pong lumabas ay yung teknolohiya ng internet. Ito
Ito po ay nagsimula noong 1991. At ito po ay 30 years na siya, 40 years na. Pero wala na pong pumapalit na teknolohiya sa kanya. Dati po ay nagkaroon ng telepono. At pagkatapos po ay nagkaroon ng tinatawag na beeper. Po ba dito umabot sa beeper? Wala na, no? Wala nang beeper, yung mga easy call, yung mga pocket bell, Tapos nagkaroon po ng electronic messaging, yung tinatawag nating fax machine. At pagkatapos po ay nagkaroon ng cellphone, yung mobile phone, through satellite. At pagkatapos po ay nagkaroon na ng internet. At pagkatapos po noon, parang wala nang lalabas ulit. Maliban na lang kung magkaroon ng yung mawawala ako rito tapos mapupunta na ako sa teleportation, no? Pero mukhang hindi na mangyayari yun, no? Kaya sa tingin natin, ito na yung huling teknolohiya ng tao na mangyayari, no? So tapos na yung kaalaman, yung talino ng tao na may limitasyon din siya. Lahat hindi niya kayang gawin. Pero yung teleportation sa Panginoon, napakadali lang nun. Marami pong teleportation na nangyari sa Biblia, To God only wise, be glory through Jesus Christ forever. Amen. At itong Diyos na ito, nag-iisang matalino, sa Kanya ang karangalan, sabi ng Apostol Pablo, mula noon hanggang ngayon at magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. And that ends our Romans series. Tapos na rin. Amazing series, 20-month series. Again, our key takeaways. Ang date niya, nagsimula tayo ng January 21, 2024. Natapos tayo ng August 24, 2025. Bible context niya, makikita niyo naman dyan. Nandyan lahat yung mga biblical context. One book, 16 chapters, 433 verses, 9,422 words, 20 months, 83 episodes. Amazing. What a series, Alam niyo po, uulitin po natin to after 3 to 4 years, para ma-refresh po yung ating doktrina. Pero tayo po ay tatalakay muna ng ibang mga paksain para maiba naman yung ating mga pinag-aaralan. Again, no contentions, no contradictions, no allegations, no disputation. Doon sa 20 months na tinalakay natin itong ating pillars and ground. At sabi muli sa 1 Timothy 3:15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. So ito po siya, built by the wise master builder. According to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another built thereon, but let every man take heed how he buildeth thereupon. Our pillars and ground. Again, this indoctrination will be repeated every 3 years. It will be discussed again in 2029. Tagal pa uli. But hopefully, it will be discussed. Sana po hindi na si Brother Mel ang mag-discuss nito. Sana po isa na po sa atin, yung mga susunod uli na mga magtuturo, na mga rightly dividers, para maiba naman, ika nga. Madali lang naman siya. Okay, that ends our Roman series. Amen. Okay, pagpalain tayo ng Panginoon at magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you. Okay, tawagan po natin ang ating kapatid na magbibigay ng tanging bilang, walang iba kundi si Kuya Jerry P. Kuya Jerry P. Kuya JP. Sa landas na madilim,
ako'y naliligaw. Mga yapag ko'y walang patutunguhan. Hinanap ko ang sagot sa bawat tanong, ngunit walang kaliwanagan at walang tugon. Ikaw ang daan, ang katotohanan. Ikaw ang buhay, walang hanggan. Sa'yo lamang puso ko'y natakbuhan. Ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay, Jesus. Ang mundo'y puno ng ingay at gulo. Mga pangako'y parang usok na naglalaho. Ngunit sa tinig mo may payapang awit. Sa iyong bisig puso ko'y umiiling. Ikaw ang daan, ang katotohanan. Ikaw ang buhay, walang hanggan. Sa'yo lamang puso ko'y natagpuan. Ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay, Jesus. Kapag natutumbang, ikaw ang umaakay. Kapag nalulunod, tagasagip ko'y ikaw. Walang ibang landas, walang ibang daanan. Sa'yo ang liwanag, sa'yo ang kaligtasan. Ikaw ang daan, ang katotohanan. Ikaw ang buhay, walang hanggan. Sa'yo lamang puso ko'y natagpuan. Ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay, Jesus. Thank you, Lord. Sa Diyos ang papuri. Thank you. Amen. Thank you very much, Kuya Jerry. Ikaw ang daan, ang katotohanan. What song? Okay, let's go to exhortation. Again, ang pinag-usapan po natin last Sunday, what does the Bible teach about the washing of regeneration? Sapagkat marami nagsasabing, pastor, sa ngayon, born again and regeneration indoctrination is the same. Yung regeneration ay born again din. Paano magiging pareho yung magkaibang letra na isinulat ng banal na kasulatan? What is regeneration? In a biological context, regeneration is the process. Proseso siya. Is the process by which living, ibig sabihin, buhay na siya. Ibig sabihin, naipanganak na, nag-exist na. Living organisms restore or replace damage or missing cells, tissues, or even entire body parts. In other words, non-living things, hindi siya nag-exist out of nothing,
from non-existing, at one time lang magaganap, ito yung tinatawag na magkakaroon ng birth yung isang tao. From nothing, magkakaroon siya ng kapanganakan, yung isang baby, sabihin natin. So itong si baby, out of nothing, nabuntis yung mami niya, and then, ipinanganak siya sa mundo. So lumabas siya sa mundong ito. At pagkatapos nun, habang lumalaki itong si baby, napanganak na siya, sabi ng internet, napanganak na siya, yung mga cells niya sa brain, sa buong katawan niya, may mga cells, from present living thing, out of something, from what exists, at ito ay process, doon po nagaganap yung regeneration. So, from a biological study pa lang, magkaiba yung ipinanganak sa regeneration. Pero ang sinasabi ng mga false preachers, ng mga denominasyon, ang nagtuturo raw ng born again ay ang Panginoon Kristo, maging Apostol Pablo ay nagtuturo rin. So tingnan muna natin yung mga basic fundamental na itinuturo ng Apostol Pablo patungkol sa mga bagay na ito. Number 1, Paul never teach about being born again. Hindi nagtuturo ang Apostol Pablo na ikaw ay dapat na ipanganak na muli. Wala pong ganun sa Bible. Wala pong makikita sa Romans 2:5 na ganung katuruan ng Apostol Pablo. At in a given point during his ministry, nor in any of the 13 epistles he authored, from Romans to Philemon. Wala pong ganyang mga sinasabi ang Apostol Pablo na you must be born again. Kailangan mo ma-born again. Sa 1 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sabi, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Hindi nagtuturo ang Apostol Pablo na dapat kang ipanganak. Ang sinasabi niya ay yung salitang new creature. Walang previous birth kapag new creature. Ibig sabihin, first time yan. Walang previous birth. Pero ang sinasabi ng mga false preacher, hindi, ito po, Brother Mel. Born again to. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Wala pong born again na salita dito. At wala rin po dito sinasabi na you must be born again. Ang sinasabi po rito ay the washing of regeneration. Kanina po, yung regeneration, process po siya. In other words, kapag na new creature ka na, ang sinasabi ng Apostol Pablo, and then, mayroon ka ng washing of regeneration. Iba po yung born again, iba po yung regeneration. So, ang tinuturo ng Apostol Pablo, new creature, no previous birth. Nagkaroon ng creature, ikaw, spiritual And then, washing of regeneration, process siya, habang nagkakaroon ka ng kasalanan, humihina yung spiritual na buhay mo, pero hindi mawalan kaligtasan, pero nagkakaroon ng regeneration. Yung biyaya, nasa iyo pa rin. Patuloy kang nililinis ng tinatawag na Holy Spirit. Up to the point na makamit natin yung glorified body, yung caught up. Okay. Gaya ng doktrina ng Apostol Pablo. Ngayon, ano naman yung doktrina ng Panginoon sa Kristo patungkol sa born again? Kasi sinasabi nila, pareho lang yan. Regeneration, born again. Again, John chapter 3, verse 7 to 8. Ang sabi, marvel not that I said unto thee, ye must be born again. So, paano ka maboborn again? Verse 8, basahin natin, the wind bloweth where it listed, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it come, and whither it goes. So is everyone that is born of the Spirit. So makikita natin dito yung salitang wind. Yung wind daw ay magbo-blow siya. Ano ba yung wind dito? Tignan muna natin yung ibig sabihin ng wind sa Hebrew word. Ang sabi, ruach, generally means wind, breath, or spirit. Pagdating sa Greek, ang sabi naman dito ay ginamit yung salitang pneuma,
generally means bread, wind, or spirit. In other words, yung wind na sinasabi dito sa John 3:8, referring to Holy Spirit. So makikita natin dito, the Holy Spirit will come like a wind. Si Holy Spirit, bababa, papasok sa isang tao ngayon. At maririnig mo to. Hindi na to basta-basta papasok. Maririnig mo siya. Magpaparamdam siya, magpaparinig siya sa'yo. At kapag natanggap nila ito, magkakaroon sila ng signs and wonders. Kagaya nung nangyari sa Acts chapter 2. And then, ang masasabi natin dito, they now born again. Of course, nabasa na natin to sa Acts chapter 2. Tsaka dun sa kay Stephen. Hindi natin ulitin. Now the question is, bukod sa born again, meron bang tinuturo rin na Panginoon Kristo na doctrine of regeneration? The answer is yes. May tinuturo ang Panginoon Kristo na born again, may tinuturo rin siyang regeneration. May tinuturo ang Apostol Pablo na new creature, may tinuturo rin siyang regeneration. Ano naman yung regeneration pagdating sa Panginoon Kristo? Pagdating sa Matthew chapter 19 verse 28 ang sabi, and Jesus said unto them, verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration. Merong regeneration tayo, sabi ng Panginoon Kristo. Lahat ng sumunod sa akin, merong regeneration. Kailan yun? When the Son of Man shall sit in the throne of His glory. May regeneration na ituturo ng Panginoon Kristo, pero sa ages to come siya. Pagkatapos pa natin, kapag siya ay umupo pa doon sa kanyang trono bilang hari doon sa millennial kingdom. Ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. So makikita natin dito, ang Panginoon Kristo, nagturo siya ng born again, nagturo rin siya ng regeneration. Hindi po pareho yung born again tsaka regeneration. Sa Panginoong Kristo pa lang, hindi na pareho eh. What more pa sa Apostol Pablo? Mas lalong hindi pareho. Pero ang sasabihin ng mga false preacher, pareho yan. Born again, regeneration. Bakit? Di kasi nila naintindihan. Banal na kasulatan. Bakit nila hindi naintindihan, Brother Mel? Wala silang abilidad para intindihin. Bakit? Kasi hindi sila makatotohanan ng mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi sila sound doctrine. So malinaw dito, in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of glory. So, rightly dividing the word of truth, sa time pa, sa Matthew, Mark, Luke, and John, there is no born again. Yes, nagkaroon ng born again, pero hindi na kumpleto. Kaya total failure pa rin siya. Konti lang yung sumunod, yung na-born again sa kanila. Pero majority of the Israelites, hindi na-born again. Ang usapan dito, dapat yung buong Israel, dapat siya ma-born again. Pero sobrang konti lang, fraction lang. At ang nangyari, wala ritong born again sa Matthew, Mark, Luke, and John. Pagdating sa but now, sa Romans 5:11, wala ring born again dyan, pero merong new creature. Gets na? Gets na? Medyo malalim na. Gets na? Pagdating sa ages to come, dun pa lang may born again. Tapos, magkakaroon sila ng regeneration. Kasi, dadating ang Panginoon sa Kristo para sa kanyang millennial kingdom. So, in other words, born again and regeneration is the same entity. Spelling pa lang, magkaiba na. Ang nakakalungkot lang, itong mga false preacher na to, palagi na lang sasabihin na yung born again, regeneration, isa lang yan. Bakit? Kasi hindi na nila kayang ipaliwanag. Wala nang abilidad para aralin yung banal na kasulatan. Bakit? Kasi hindi sila open-minded para mag-aral ng banal na kasulatan. Bakit sila hindi open-minded? Kasi close-minded sila. Bakit sila close-minded? Kasi kung ano yung tinuro sa kanila ng mga nauna sa kanila, nagsettle na lang sila dun. Hindi na nila pwedeng baliin yun. Kahit malinaw na sasabihin ng banal na kasulatan yung mga ganyang bagay, hindi na nila paniniwalaan yun. Dito na sila sa sinasabi ng mga Bible school o yung mga nauna sa kanila. Kaya sabi sa 1 Timothy 6:3, kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuruan
at hindi sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoon Kristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at masasamang hinala. Mahilig din siya makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala ng katotohanan. Ang mga taong ito ay nag-aakala ng reliyon ay para ng pagpapayaan. Gusto pong i-emphasize dito yung di kumikilala ng katotohanan. Napansin po natin yan. Buhat nung nag-RD pa tayo dun sa dati nating church. 2016 tayo nagsimula. 2023, nagsimula na tayo dito. From 2016 to 2025, that's a whole 9 years. Hindi nila kinikilala. Hindi nila kinikilala at all yung mga pinag-aaralan natin, malinaw na nasa banal na kasulatan. Napansin ni Brother Man, hindi kumikilala to. Kahit anong paliwanag sa kanila, di sila kumikilala. Talagang close mind sila. Kung ano yung natutunan nila nung bata pa sila, doon sa mga Bible school natin, na tawag nila, o yung mga matandang pastor na nagturo sa kanila, doon na sila. Tapos hindi na nila kikilalanin kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya muli, tama yung sinasabi ng Apostol Pablo, hindi kikilala yung mga yan sa katotohanan. Kaya yung mga yan, mahilig lang yan sa mga pagtatalo, babaluktutin yung banal na kasulatan. And sadly, unfortunately, magduduel na lang sila ron. Di kagaya natin, tayo tuloy-tuloy lang sa pag-aaral na katotohanan. So, 23, Brother Mel, 24, Sister Norma Bautista, August 20. Yeah, okay. Na? Tawagan natin si Ate Norma dito sa harap pag-pray natin. Okay, tayo po tayong lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na itinuro sa amin, naway magbigay sa amin ng inspirasyon sa aming mga buhay espiritual upang mas lalo kaming lumalim, tumatag sa pagkakakilala sa iyo. Dalangin po namin ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, si Kuya Mac at si Ate Norma, maging ang inyong lingkod. Maraming salamat po sa isang taon na pagbibigay niyo ng buhay at kalakasan sa amin. Dalangin po namin sa mga susunod na panahon ay patuloy niyo po kaming pagkalooban ng mga biyaya, kalakasan, at iba pong pagpapalang espiritual, maging pagpapalang pisikal. Dalangin po namin na sa mga susunod na panahon, di lamang po kami ang magkamit ng inyong mga pagpapalang ito, maging aming mga mahal sa buhay o maging aming mga kaibigan. Dalangin po namin na si Kuya Mac, ang inyong abang lingkod, at si Ate Norma ay mas lalong lumalim sa iyong pagkakakilala, sa iyong mga aral, at mas lalong magkaroon ng mas malawak na pag-iisip kahit sa gitna ng mga pagsubok darating sa amin, ay mas makayanan namin ito sapagkat mas lalo kaming lalapit sa iyo sa panahon ng mga di namin alam kung ano ang aming gagawin. Muli po, Panginoon, dalangin po namin ang mga pinakamabuting bagay. Pagkaloob niyo po kay Kuya Mac, Ate Norma, maging sa inyong panglingkod. Kung aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Dalangin. Tawagin po natin si Kuya Ronnie para sa ating closing song. Ating pong awitan ng Panginoon para sa ating huling awitin. O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya. Dapat nandito
wagas mong pagsinta. Habang walang pagkala, masukuan ka na sa lahat mong ginawa. Mahagap mo sa aking katawan, ibig mo hindi kayang tumbasan. Diyos at katwiran na kahit minsan di nalahiran ng kabanalan, kabalhatian. Salamat sa sulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sulang biyaya mo, O salamat sa sulang biyaya mo. Salamat sa sulang biyaya mo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-iingat nyo sa aming munting gawain. Bagamat maikli, Panginoon, ay maraming salamat po sapagkat mula simula hanggang sa aming pansamantalang pag-iwa-hiwalay ay nakasama namin kayo sa pag-aaral ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat sa nakapiling namin dito sa Bahay Sambahan, maging ang mga nasa Facebook Live, maging ang mga manonood sa YouTube channel, at yung mga hindi po namin nakapiling, kung nasan man po sila at man po ang kanilang ginagawa, lagi niyo po silang iingatan, lagi niyo po silang gagabayan. Sa mga susunod na panahon po ay makasama namin dito sa Bahay Sambahan na mag-aaral ng iyong mga salita. At ngayon, sa Kanya na makapagpapalakas sa inyo ayon sa aking ebanghelyo at ng pagpapahayag ni Jesucristo ayon sa inihayag na hiwaga na naitago buhat palalangin ang sanlibutan, subalit naihag na ngayon sa pamagitan ng mga isinulat ng mga propeta ayon sa utos ng walang hanggang Diyos upang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sa nag-iisang Diyos, naganap ang karunungan, sa Kanya iukol ang karangalan mula noon hanggang ngayon at magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo
Ang bawat isa ay magsabi ng Amen at Amen.